sana kami mahirap na tanong. May Sige lang. papatanong ako. Sinong gumawa ng mundo? Si God, the creator. Hindi, paano mo masasabing si God naman? Halos na sinasabi namin na sasagot mo. Sa lahat ng universe, di ba, madaming universe. Ibig sabihin, may mga tao doon. Madaming Naniwala ka doon? universe. Para sa Oo. akin, Tapos, hindi. Bakit? bakit? Kasi madami ng scientist na gustong i-prove na may tao sa ibang part ng universe, may tao sa ibang part nito ng galaxy, ganyan. Pero Ako never din, pa hindi nilang naniniwala doon. na-prove. Hindi pa nila na-prove. Itong mundo lang, itong Earth lang talaga ang may living things. Ganyan. Alam mo yung Big Bang? Oo, hindi ako naniniwala dun. Yun yung theory ng mga scientists, pero even Isaac Newton, Einstein, sabi niya, there has to be God, there has to be creator. Kasi hindi nila ma-explain kung bakit nangyayari yung mga nangyayari sa mundo. Pero naniniwala ako. Ang Saan? ganda mo. Ang ganda mo talaga, promise. Bulaan to, te. Bulaan. Saan nakatira si Jesus? Sa heaven. Anong religion mo? Wala akong religion. Oo nga. Kasi kaming Katoliko, naniniwala kami pag namatay ang isang tao, napupunta lang sa purgatorio. Sasagutin ko yung tanong ni yung saan nakatira si Jesus? So sa heaven. Jesus is God. Hindi dito nakatira si Jesus kasi ang Diyos is infinite. Ibig sabihin ng infinite, Walang hindi katapusan. hindi nakatira si Jesus or ang God sa mundo, dito sa mundo. Hindi siya sakop ng time, space, and matter. Sa time ay morning, afternoon, and night. Sa space naman is yung length, width, ano pa ba? May isa pa yun, pero nakalimutan ko na. And sa matter naman is solid, liquid, gas. So, yung tatlong yun, nag-exist dito sa Earth. Hindi tayo mabubuhay kung wala yung time, hindi tayo nabubuhay kung wala yung matter, hindi din tayo nabubuhay or mabubuhay kung walang space. So sa heaven or si God, hindi niya kailangang mabuhay dito sa time, space, and matter. Hindi niya kailangang mabuhay dito sa mundo kasi Diyos siya. So He is infinite and doon sa heaven siya nakatira. Yung sinasabi mong purgatory, I don't believe in purgatory kasi bakit? Kasi wala sa Bible ang purgatory. Ang meron lang sa Bible is heaven and hell. So once na 'di ba si Jesus nga ay pumarito para sa ating kasalanan. So tayong mga makasalanan, bound na tayo sa hell. Ibig sabihin yung pagnanakaw natin, pagmumura, pag-a-addiction sa alak, sigarilyo, vape, and all, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagko-commit ng adultery, pagiging tsismosa, pagiging greedy sa pera and all, kasalanan yan and hindi nakakalugod kay Lord. So, galit ang Lord sa mga kasalanan na ito. So, Makasalanan nga. Hindi, makasalanan nga. hindi siya galit Kung sa ang Diyos nagpapatawad, kaya din natin magpatawad. hindi siya galit sa makasalanan. Galit siya sa kasalanang ginagawa ng makasalanan. Magkaiba 'yon, naintindihan? So tayo, mahal niya tayong makasalanan. Kaya nga binigay niya si Jesus Christ sa atin para siya yung umako ng kasalanan natin kasi nga hindi tayo perfect and si Jesus is perfect, fully God and fully human or fully man. So siya lang yung nararapat na umako ng kasalanan natin or mamatay para sa atin. So later on namatay siya and then nabuhay muli. And lahat ng sumampalataya kay Jesus Christ, of course, tayong mga makasalanan, tayong nagkaroon ng faith na kay Jesus Christ na siya yung umako ng kasalanan natin, we will be saved. Kasi naniwala tayo sa kanya eh. 'Di ba? So, wala nang sense yung purgatory. I don't know kung ano yung theology ng purgatory pero walang purgatory sa Bible. And hindi totoo ang purgatory. And ang totoo lang is hell. Okay? Pero hindi na tayo Nag-research ako. mm Nag-research ako. yeah. Ako
Sa Katolisismo, ang purgatory ay isang estado ng paglilinis ng mga kaluluwa ng mga namatay na may mga kasalanang binyal o mga kasalanang mortal na napatawad na ngunit hindi pa nabayaran ang parusa. Mm. So, ano na siya, nag-contradict na siya sa word ni Lord. Si Jesus Christ yung pinaka-perfect sacrificial lamb na umako ng kasalanan natin. So, anong purpose pa ng purgatory kung si Jesus Christ, siya na yung umako ng kasalanan natin. Siya yung naglinis na ng kasalanan natin. 'Di ba? So, it does not make sense. It contradicts the scriptures. Hindi ka maliligtas sa pagiging mabuti mo. Maliligtas ka lang kapag naniwala ka kay Jesus Christ na siya yung umako ng kasalanan mo. Jesus Christ changed me. Ang biyaya ng Diyos, hindi lang nakakapag-save, it also changes, it also transforms. So, may pag-asa pa kayo habang nabubuhay kayo. Sa madaling salita, ang purgatory ay isang proseso ng paglilinis at paghahanda para sa mga kaluluwa na makamit ang kaluwalhatian ng Diyos. Yeah, kaya nga hindi nga ako naniniwala. Kasi nga, ang sinasabi ng Bible, si Jesus Christ lang yung maglilinis sa kasalanan natin, hindi ang purgatory. Ba't may tinatawag bang purgatory? O kasi belief ng Roman Catholic yun. Kasi nga, ang belief ng Roman Catholic is work-based. Hindi grace alone, hindi biyaya ng Diyos. Sabi nga sa Ephesians 2 verse 8 to 9, kahit i-search mo yung verse na yon, Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith alone, in Christ alone, hindi sa works mo, hindi sa gawa natin. Kung yung purgatory is maglilinis ng kasalanan natin, something ganyan, or paano yung process, ibig sabihin, hindi ka naniniwala or hindi mo pinuput yung 100% trust mo kay Jesus Christ. So, kung naniniwala ka sa purgatory, ibig sabihin, kulang or 50% lang yung trust mo kay Jesus Christ. Eh, ang sinasabi sa Bible, kay Jesus Christ ka lang maniniwala. John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba? John 3:16, binigay ng Diyos Ama yung kaisa-isa niyang anak, 'di ba? Para kung sinong sumampalataya sa kanya, naniwala sa kanya, hindi na mapaparusahan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kinokontra ng purgatory or paniniwala ng Roman Catholic yung sinasabi ng Bible or sinasabi ni Jesus Christ. Sa born again, anong Hindi na kaya. pinaniniwalaan nyo? By grace alone ka maliligtas, through faith alone, in Christ alone. Pero naniniwala ka sa ano? Pag pangit yung tao ay minadali ang gawa. Hindi. Lahat tayo Kasi kunwari, fearfully and wonderfully made. Kasi malinaw ang Bible. You are fearfully and wonderfully made. So, nagkakaroon lang ng pangit and gwapo kasi may standard yung mga tao. Na ito yung taong ito maganda kasi ang ganda ng katawan, ang ganda ng hulma ng face, ganyan. Pero yung mga maitim, mga kayumanggi, hindi pangit. Ganon. Ang maganda is mapuputi. pero ikaw maganda ka. Ay, thank you. We are all wonderfully made. Hindi tayo minadali, okay? Pinag-isipan tayo. Pinag-aralan tayo ng Diyos kung paano tayo ihulma. Ano lang kami mahirap na tanong. May Sige lang. papatanong ako. Sinong gumawa ng mundo? Si God, the Creator. Hindi, paano mo masasabing si God naman? Okay, sige. Genesis 1:1, di ba? God created the heavens and the earth. Okay, so you can search it sa Bible, Genesis 1:1. Genesis chapter 1 to chapter 2, pinag-uusapan yung creation. Ang unang sinabi ng Lord, let there be light, ganyan. And hinuli niya ang mga tao. Kasi yung mga tao yung mag-aalaga sa mga hayop, sa mga puno, ganyan. Kung inanak ni Maria si God, Sinong God? sinong Si Jesus. oh, Okay. at sinong nag-anak kay Maria? Ayun, kasi hindi explicit this says na ito yung pangalan ng mother or parents ni Mary. Ang nasabi lang is si Jesus Sino ang nauna? Christ. Sino ang nauna? Si Adan tsaka si Iba o si Jesus? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Paano?
tingnan nyo search nyo, since marunong ka naman mag-research, Genesis 1:1, yung God doon, sa Hebrew is Elohim. And ang Elohim ay plural siya. So, and may part sa Genesis na sinabi na, let us make. So, sa English, ang us is plural, right? Hindi niya sinabing, let me make mankind. Sabi niya, let us. Halos na sinasabi namin na sasagot mo. May chance pa tayong lahat magbago, ah. Yung sinasabi nung kuya nyo kanina, I disagree. Habang nabubuhay pa tayo, may pag-asa. Ikaw, hindi ka na magbabago. Ganyan. Nasa Hindi, tao na pala iyan. na kay Lord yan. 'Di ba? Na kay Lord, kay Jesus. Ganda mo daw, Juwain. Hindi. Akin ka na lang. Magtanong na kayo. Ang ganda mo eh. Wala, nalilimutan ko yung tanong mo. Dahil daw sa kagandahan mo. Hindi. Kung ang pag-inom ng alak ay kasalanan sa Diyos, ba't si Jesus ay nainom ng alak? Hindi kasalanan ng pag-iinom ng alak. Ang kasalanan ay pagkalasing. Hindi masama uminom ng alak. Hangga't hindi mo siya nagiging addiction, hindi siya kasalanan. Kunwari, birthday mo ngayon, uminom ka ng alak, tas hindi ka naglasing, hindi ka nalasing, okay yun. Pero kung araw-araw ka umiinom ng alak, tas araw-araw kang nalalasing, kasalanan yun. Kasi addiction na yun eh. Lahat ng addiction, kasalanan sa Lord. Ito ang importante, yung buhay after your death. Kasi after nating mamatay, may pangalawang buhay. It's either eternal life or eternal damnation. Ibig sabihin, sa heaven or sa hell. So ayaw naman nating lahat mapunta ng hell, 'di ba? So kaya nga kailangan nating tanggapin si Jesus Christ na Lord and Savior natin. Kailangan nating sumampalataya sa kanya and i-follow siya, sundin siya. Sundan yung ginawa niya. Magbabago ka na bukas.